Ganyan dito sa Kada Umaga. Kaya mga Kada, narinig nyo naman siguro yung mga bosses ng characters na pinahulaan natin kanina sa ating mga Kada Squad. Di ba ang galing? Talaga sounds like them talaga, no? Pero ito, ang tawag doon ay voice impersonation. At makakukwentuhan naman natin ang dalawang tao na nasa likod ng mga bosses na yon. Pero sino kaya sila? Let's watch this. Kung basasan din lang ang usapan, ang talento nila ay hindi matatawaran. Mula sa pagiging voice-over artist para sa iba't ibang events and products. Hanggang sa pagbibigay boses sa iba't ibang karakter sa pelikula at telebisyon ay kayang-kaya nilang gampanan. Ang astig! Mga kada, kilalanin natin ang mga personalidad sa likod ng mga artist na boses ang puhunan. Raymar Peña, And Lynn Gonzalez, Kada Umaga! At yan na nga si Lynn and Raymar. Grabe, bata pa lang kayo, na-discover nyo na meron kayong ganitong talento, voice acting. Sino ba, may nagsabi lang ba sa inyo na pwede kayong pumasok sa ganitong industry? O kayo mismo yung nag-try na, ay parang gusto ko pasukin ito? Nung nag-aaral po ng college, yung teacher ko sa Mascom, sabi niya, you've got a voice. So, ba't hindi ka mag-teatro? So, nag-teatro naman ako. And then, pangarap ko mag-DJ talaga. Naging DJ naman ako sa radio. And then, nung radio DJ now, voice-over, I was doing, until now, I'm doing voice-overs. Gusto ko naman mag-dub. So, pumasok na yung Certified Voice Artist Program kasi gusto ko madagdagan pa. Hindi kasi sapat yung maganda lang yung boses eh. Kailangan marunong ding umarte. So, may theater background na, pero gusto ko pa rin yung mga techniques. Kaya, I joined the Certified Voice Artist Program under Pocholo Gonzalez. Last 2020 lang. Tapos, actually, si Sir Raymar ay naging director ko sa dubbing. Oh, nice. Wow, kayo naman, Raymar. Ako po, since high school, kakapanood ko ng cartoons. Nung elementary ako, nagdo-drawing po kasi ako, tapos sinasabayan ko rin ng voice acting. Then, sa pagtotropahan namin, pagka may kaibigan, nagkukwentuhan, nilalagyan ko ng mga voice acting yung kwento. Tapos with sound effects pa yon. Paano yung sound Ala, effects, Raymar? sample Sample. po, sample. Kunyari, ano lang tayo dito? Kunwari kwento tayong dalawa. Oh. Ayun na nga. Ay! We look like we sound like that. Pero mga special technique na ginagawa nyo. Kasi, syempre sabi nyo po, Lynn, na may sinabi sa'yo na magandang boses mo. Pero bukod sa magandang boses, sabi mo nga dapat alam mo kung paano gamitin yun. So, may mga techniques. Paano yung una pagtuloy ng technique? May sinasabi po kasi na, you get it. Halimbawa, pag gusto ko mag-voice over, I'm gonna get it from the diaphragm. Aha. Okay. Halimbawa, sabihin ko, ang mga marino o artisano man ay kailangan gumagawa ng mga ganitong bagay-bagay. So, sa ano po yan? Diaphragm. Sa diaphragm. Pag sa lalamunan naman po, halimbawa, gagayin ko si Hela, really, you don't look like him. You sound like him. Yan. Pag gano'n naman. Really? Ikaw naman, Ba't sa akin may Raymar? ulo? Really? Eh, Minsan opo. ko napapasama. Pero pag Opo, matanda may din, kilos. ma'am, ngingiwi mo lang yung boses mo. Ano ba naman? Nanonood ba kayo ng kada umaga? Ano dito kami dalawa? Manood kayo, ha? Ganun lang. Ngingiwi mo lang siya. Really? Si Raymar, paano yun mo po. natuto yung mga techniques bukod Special sa friends mo na Ginagawa ko po kasi pinakikinggan ko mabuti. So, pinag-aaralan ko kung paano yung mannerism niya. Halimbawa, si Sir Ray Langit. Ito po ang inyong lingkod, Ray Langit. Kaibigan tunay. Ganun po. Ang galing! Grabe, ang galing! So, ganun po. Tapos, Mr. President po, well, alam ninyo, masarap ang sardinas. Tandaan nyo yan, masarap yun. Gaano katagal mo kailangan panoorin o pakinggan bago mo magaya yung boses nila? Dati po kasi halos isang buwan kong tinitrain. Pero ngayon po, ano na lang oras na lang din po Wow! Mas isang oras. Isang oras na lang or 2 oras, ganyan po. Kayo din? Pag mas matagal siya sa akin eh. Nung yung kay Maleficent po, 1 month ko rin siyang inaral eh. Maleficent! 1 month. Sample nga po ng Maleficent. Sample po. And the princess will grow. Teka lang po May kode-kode ako. Go. Before the sun sets on his 16th birthday,
She will prick her finger on the spindle of a spring, on the spindle of a spinning wheel, and die. Grabe po, titaw. Pati yung tawa. Ang hirap po nun. Pag ba, ano kayo, nagdadub, magaling din kayo kumanta. Ay, good question. Medyo po. Ang ganda ng Medyo. question na yan. Kasi I like diba, that. hangin sa diaphragm, yun na, same eh. Dahan-dahan, Emma. Mag-voice over ka muna. Tapos mamaya. Joke lang. Diba? Si Raymar. Yes. Ayun po, katulad po ni Gary B. Parang may pag-ibig. Well, you know. Oo nga, hanggang dun tayo sa voice. Hanggang sa, hanggang dun tayo sa Eto, sa lahat ng ginagawa nyo, may mga impersonation, ganyan. Pero yung mga, ano ba yung pinaka-na-enjoy nyo? Yung mga acting? Na kailangan, acting ba? Opo. Kasi nga, di ba, igagamitin mo rin yung background mo as a theater Yes din, po, di ba? sa acting. Mas gusto ko po yung acting kaysa sa animation. Sa animation po kasi may iba-ibang placement, di ba? Direct. Meron po dito sa, lalo ka po, pag halimbawa, ganitong edad, tapos magboses ka ng batang lalaki, ang hirap po kunin yung placement. Pero sabi po ng mga dubbing directors, madalas ang boses ng batang lalaki sa animation ay babae. Opo, babae po. Pwede Ang po boses. pasamol. Yun nga, hindi ko makuha eh. Ayun yung mahirap na part. Mayroon po mahirap na part eh. Papakinggan ko nga yan kapag manonood ako. Karamihan po ng boses na lalaki ay babae. Babae. Yes. Bakit kaya po? Ano po kayang explanation nila doon? Meron silang timbre kasi na pagka yung bata, di ba? May timbre kasi na medyo babae ng konti. So, yun. Tapos, yun, kailangan kasi may iba't ibang placement siya. Merong mababa, merong normal na boses lang. Nag-iiba. At meron ding maliit na boses. Ayun naman, Ayun kaya na. naman dahil ginawa nyo na, ituloy-tuloy na natin ito. Dahil dito sa Kada Umaga, hindi namin kayo uwiin nang wala kayong challenge. Naman! Eto meron kami ipapagawa. Ngayon ay meron tayong voice acting challenge para sa inyo. May eksena tayong gagawin kung saan ang mga bida ay si Baby Carl, ayan, at si Amiga Diana. Sorry, Amiga, we need you here. Pero ang boses po nila ay kayo ang gagawa. Okay? Okay. At kumbaga parang live dubbing lang tayo. Ginagawa niyo na po yun, no? Live Opo. dubbing. So, yun po yung gagawin natin, ha? At ang eksena ay, eto po, meron akong script dito na inihanda para sa inyo. Ang eksena po nakikipag-cool off si Baby Carl kay Amiga Diana dahil naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman para sa kanya, kaya kailangan niya ng time para makapag-isip. Pero, ay sorry, nadadala kasi ako. Pero ayaw pumayag ni Diana. Kaya naman, kayo po ang gagawa, ha? And action! Please, don't leave me. Huwag mo akong iiwan. I'm sorry, pero kailangan kong gawin ito. Pero bakit? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala kang nagawang hindi ko nagustuhan. May ibang babae ba na nagpapatibok ng puso mo? Walang ibang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Napapagod ka na ba sa relasyon natin? Hindi ako napapagod sa relasyon natin. Yun naman pala eh. So why do you want to break up with me? Dahil gusto ko ng time. Time for what? Time para makapag-isip-isip Makapag-isip ng ano? kung anong gagawin sa buhay. Ang dami mong palusot! Diretsahin mo na lang kasi ako kung hindi mo na ako mahal! Mahal kita! Mahal na mahal! Then why are you leaving me? Pero ayoko pati ikaw mahihirapan sa pinagdadaanan ko. Kung talagang mahal mo ko, we should stick together no matter what. Kung may problema ka, let me help you. That's what partners do. I'm sorry. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ang isip ko! Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako para sa'yo. Mahal na mahal kita, Carl. 잘하네요. 잘하네요. 멋지네. Naging Korean! Ang galing! Thank you, Baby Carl and Amiga!
amiga, kailangan ulit kita dito. Grabe, ang galing Lynn and Raymar. Pero nakita nyo ba mga kada, pati sila kailangan din ng action no? Para mas maramdaman. Yes po. Para mas At- maramdaman. Ito, oo. last question ko Yes, lang. amiga. Ngayon na naging usong AI, anong view ninyo? Oo nga. Pagdating... Sa dubbing po, walang problema ang AI because AI cannot give emotions. True. Challenging lang po yung pag English yung voiceover sa mga commercials. Doon po nagkakaproblema. Pero pag Filipino voiceover, walang problema si Actually, AI. totoo. Yes. Sa dubbing, walang problema. Walang emotions ang AI. Yun lang po ang challenge kapag English po ang voiceover. Nandun na. Tsaka May kasi sa dagdag ka ba? dubbing kasi, merong acting. So hindi pwedeng, galit ako sa'yo. Oo. Lumayo ka. Sasaktan kita. R. Exactly. Kaya- Tsaka pag tumawa, hindi na maganda, parang, ha. Opo. Nakakatawa naman. Yes po. At dahil dyan, saan ba kayo pwedeng makontak? May social media accounts ba kayo? Pwede niyo po akong i-follow sa MC Voice Artist Queen of the Voice at yan din po yung aking TikTok account. At mag-join din po kayo sa Certified Voice Artist Program kung gusto niyo po maging voice artist at kung gusto niyo lang po maging MC, pwede po kayo mag-member sa Behind the Mic Philippines. Behind the mic. And also, Ramier TV sa TikTok, sa FB page, and also sa YouTube. So, yun, Ramier TV Official. Ayos. Maraming salamat sa pagiging pagkwentuhan sa amin at sa pagiging game, Lynn and Raymar, di ba? Thank you very much! Thank you. Salamat po. Salamat po. Hanggang sa susunod, marami pa tayong dubbing na gagawin. Maging role na rin tayo, Mula boses na ginagamit para umacting ay boses naman na ginagamit naman para sa pagkanta ang ating susunod na bisita. Yes! Alam niyo ba kung sino? Aba, walang iba kundi si JC Regina sa pagbabalik na po yan ng Kada Umaga!